Yan. Yung sinasabi na digmang bayan, para sa akin, at tingin ko, walang katapusan nga patayan. Sa Pilipino to Pilipino. Kasi ang nangyari ilang taon na ang pakikibaka. No? May namatay na mga NP, maraming NP na namatay. May mga civilian din na damay namatay. May mga masa, at saka may mga army, at saka may mga pulis. Puro yan mga pamilyado. No? Walang tinong mga ang sinasabi nga sa dulo may mananalo. Sulod sa 18 years ako sa wala akong nakita nga mga improvement, lalo na diya sa mga masa o sa mamamayan. Nabi. Libre, sabi niyang mga prinsipyo na pag humawak ng baril, matatapos ang baril. Kailan yan matatapos? Ilang taon na ang dami ng mga nagbuhis ng buhay. Pilipino to Pilipino ang nangyari. Sa yung mga masa, hindi nadadamay kasi biktima din sila sa mga anong propaganda dyan. No? Sabi, gaya sa akin, nung una, siyempre, propaganda ko sa masa na ito ang gagawin natin para mahaon tayo sa kahirapan. Pero kailan yan matatapos? Walang katapusan sa buhay. Ganon ang nangyari. Hindi naman totoo yung digmang bayan. Okay. Paano yung digmang bayan? Pilipino to Pilipino lang. Ganon ang kaya yung mga basa dyan at saka dapat namulat tayo sa katotohanan. Kaya sa akin, siyempre, sa akin, nagsabi lang ako ng totoo kasi galing ako doon ng 18 years. Hindi nga nagkasundo yung mga leader doon sa taas. Kawawa naman yung mga mamamayan. Kawawa naman yung civilian. Kawawa ng masa. Ganon ang nangyari. Kasi hindi alam. Lalo na sa mga kasamahan namin na hindi kasama yung mga organisasyon. Yung mga matataas ng mga organisasyon. Pero level ng probinsya at saka hindi alam nila nga anong nangyari talaga. Pero si Ka-Oris nun, ikaw kasi naturuan ka personally ni Ka-Oris. Again, si Ka-Oris ang pinakamataas NPA dito sa Mindanao. Pinakamatagal pa, di ba? Tagal. Siya talaga naniniwala na mananalo kayo? Siya talaga ang naniniwala. Kasi yung hinahawakan niya yung prinsipyo talaga. Sabi niya, napatunayan na to sa ibang mga bansa. Na nanalo. Paano yan? Doon sa China. Nanalo sila. Ng 2 taon lang. Hindi na nga umabot ng 2 taon. Ngayon, yung mga leader mismo sa partido, yung paano yan? Bumalik. Hindi natin kwentahin yung mga parang ilang libo yung namatay. Anong nangyari sa China? Ito talaga ang essential yan ng mga pangyayari. Gusto natin mangyari din dito sa Pilipinas. Pagdating sa panahon, ganon pa rin. Yung dami na namatay. Kaya, ganon ang sabi ni.
Grabe no. Hindi na sana nga ito nga ang purpose nito mga ganitong video interview para matuto rin makinig din yung mga natitira pa. And sana nga umunlad na talaga yung bansa natin na magkasama-sama katulad natin yan nagkukwentuhan. Pero dami kasi nangyari. Itong next na episode ni Ka Lucas, ito yung pagsunog sa taga nito na napakalaki rin na yun, napakalaking operation nila. Ando naman tayo sa pangyayari sa taga nito. Ang taga nito, mga malalaking kumpanya na yan, taga nito Mining Corporation, THPAL at saka PGMC na mga target sa revolusyon ng Kalusan. Yung mga pangyayari yun, plano yan ng mga sa region. O hindi lang sa region, national na plano. Bakit nilusob ang mga tatlong malalaking kumpanya ng mining? Kasi yung number 1 yung rib tax. Para lumaki ang rib tax ng Kilusan. Revolusyon ng Kilusan. Kasi pag magbanggit ta ng revolusyon, malgas ko talaga. Nangangailangan yan ng malalaking mga halaga. Ganon ang nangyari. Sabi ni Oris, para lumaki at saka mas dumami yung magbigay ng buwis sa national level, atakihin yung tatlong kumpanya. Ganon. Pero nakalatag na yan sa plano nila sa national. Sa amin, sa mga operational unit, lalo na ako, na doon ako nalipat sa RSDG, Regional Centro de Gravedad sa region, Northeastern Mindanao region. Siyempre, pag sa akin, mupalo lang ako sa anong nakatataas namin ng command. Ang sabi nila na ito ang plano. Manguna yung dalawang RSDG. Ako kasi ang CEO sa isang RSDG. Ang isa yung kasama namin ng CEO si Do. Ganun. Kaya sa akin, follow sa ganun ang ginawa ko naman para magampanan ko ang trabaho ko. Paano nyo muna kinuha ang datos? At ikwento mo nga gano'ng kaluwang. Ang luwang-luwang kasi ni yung Taganito. Yung datos talaga, sa region ata yan, galing. Yan. Nilatag yan sa amin. Ganon. Ito na ang level sa impormasyon natin. Ganon. Anong impormasyon binigay sa inyo? Ang impormasyon namin, unang-una, anong mga kumpanya ang nag-operate sa mining? O sino ang mga may-ari dito? O anong kasalanan nila yung sa mga mamumuo, ganon manggagawa, ganon. Anong kasalanan nila yung sa mga komunidad? Ano? Lalo na ang pagbigay nila ng buwis sa revolusyon. Ganon ang nila. Kasi general lang yun. Ganon ang binigay nila. Tapos, ano ang posisyon, ganon. Sino ang mga security forces. Yan. Nilatag niya yan. Kaya sa akin, ako din ang pangatlong operational command sa mga operasyon. So, ilan daan yung lahat total naghanda para dito? Ang naghanda talaga sa buong regional sub-regional command dito sa 16. At saka ang sub-regional command doon sa 21. Yan ang naghanda. May part sa regional command sa 19. Tatlong ata yung mga regional command.
Pero nakapokus lang sa 16 ang kasi ang preparasyon sa mga area ganun, mga blocking, Mm. buong kasamahan ng 16 na pasali talaga doon sa trabaho Mm. ng blocking. Ang lahat-lahat yung sumali sa mga 300 ata yun. Ganun Kasama na kadami. yung mga Galing sa Panta kayo nun, di ba? sa banta. Galing sa Panta. Ang preparation talaga ng plano at saka supply, mga gamit military, yung mga bomba, doon sa Panta galing. Ikwento mo nga muna bago tayo pumasok ng taga dito. Ano ba ang sa Panta sa inyo? Gaano siya ka-importante na base nyo? Ang sa Panta talaga, tinawag namin na stronghold talaga namin. Amin talaga yung mga masa. Yung nakuha namin yung mga sa mga masa, kasi binigyan namin ng mga suporta. Panghanap buhay, ganun, yung yung panghanap buhay nila nga yung naglaging-laging at saka yung pananim ng mga yung pagkain Mm. sa pagsasaka. Binigyan niya ng kapital, ganun. Ganun ang namin. At saka yung mga yung mga buyer ng mga kinausap namin yan. Buyer ng Palkata? Hindi lang palkata yun, may mga bansyon ata yun doon. Mm. Sa taas. Hindi lang round yan, sari na mga may lawaan, mga hardboard at saka yung mga kahoy. Normal nga yung respeto talaga sila kasi yung hanap buhay nila nandun sa taas. Kaya yun ang inutusan namin nga magbili ng mga supply. Doon kami nakabase kasi doon talaga hindi pa ako na ng RSDG. Dati Doon na. na ako doon. So talaga, hindi, sa militar, kasi galing din ako doon kasama nung 29 talagang kita ko talaga, palibot talaga, talaga siya, parang valley siya, no? Sa Panta talaga na, yun, kasi malayo ata yun sa highway. malayo. Kaya madali lang namin ma-consolidate yung mga tao. Hindi sa gaano kadaming mga tao doon. Ang nakakuan lang doon kasi yung may mga pumasok kasi doon ng mga yung laging-laging. May mga bansa. Doon kayo nabubuhay dahil Doon kami nabubuhay. bababa at bababa sila, mag-akyat sila ng supply, ganon. Hindi, sa totoo lang, hindi kami nabubuhay doon sa binigay ng mga Masa. mga masa at saka yung mga negosyante. Nabubuhay lang kami sa yung pag-utos namin. Pag ano? Pag? Mga utos pa, supply, ganun. Pag hindi sila, wala kami makakain doon. Kasi ang dami namin doon eh. Kapag utos, ibig sabihin, yung sinasabihan nyo yung bansuhan na Magbili kami yun. Kasi may sakyan, may sasakyan yung nga, na. may natural kasi na ganun. Yan. akyat baba. Yun ang aming agreement. Kahit hindi sila magbigay sa yung obligasyon nila, basta ito ang susundin nila. Na magdala ng ano. Tag 40 sacks, 30 sacks. Pinaka-ubos na pabili namin na 10 sako ng bigas. At saka iba pa ng mga grocery. Ganun. Yun pala kaya. Kasi imposible namang mabuhay kayo. Ilan lang sinadato lando doon eh. Yung makonsensya na kayo kung kunan nyo pa ng kunan yung mga mamanwa doon eh. Ay, hindi kami mabuhay. Dami namin. Dami Sila lang ang ganahin. Wala. Pero sila talaga ang mautosan namin. Lalo na pag-transport ng bigas, papasok ng ulig, patawid ng ulig, ganun. Patungong lasikam. Sila talaga. Lasikam? Yung i-transport niya ng mga tao. Yung mga gamit niya mahiman. Ganun ba? Saka din doon sa boundary ng Agusan Norte at saka Surigao Sur. Mga andap, ganyan. Doon sa ibabaw ng Karaskal.
doon nilagay namin yung mga bigas para sa pag-withdraw, may makakain kami. Yung mga tao talaga. Sa Sapanta lahat nang gagaling yon. Yun yung nag-16 ipa ako. Kasi doon ako 2 years. Hmm. Sabi ng gon, sige. Kasi nagka-problema ang 16B. Pinadala ko dito. 16B. Di nagplano ng region magtayo ng dalawang region RSDG. Apat lang ako na bulan. Ang hinihintay nila nga matapos ang trabaho ko nga militar nga yung pag-read sa kay Sari Mangakop. Pagkatapos na ang trabaho, mga apat na bulan ko dito, tapos pinatawag na ko doon. Transfer na ko ng RSDG. Hindi pa natapos ko yung mag-CO ko sa 16B. Pinalitan ka agad. Pero yun nga, nandun na sina Oris noon, nung panahon na yun. Doon na sila nakatambay na. 2 years nga ako doon. Yan. Kasi nagka-problema yung B, akong pinalit din doon. 4 lang na bulan. Sabi ko nga, may tatrabaho kami na military, yung may baril, itong baril. 4 na baril, mga matataas. Kasi bilisan mo niyang. Pinilisan ko. Tapos, Pero ang dami-dami yung baril, ang dami yung AK noon. Di ba 1,000 na AK yung dumating sa inyo dito? Dami nga eh. Oo nga eh. Ang lahat ng mga iki, bala, ito niyan pumasok. Pantabali. Sa Panta lahat. Daming mga... Parang ang sa Panta noon, ang pinakasentrong-sentro nyo talaga. Dito sa kuwan. Galing ako doon eh. Ini-imagine ko nga kung, di ba ngayon, sementado na, pero kung alam ko na kung hindi sementado yun noon, napakahirap pasukan. Mahirap talaga. Ilang attempt na kuwan doon. May mga battalion operation, may brigade operation. Hindi kuwan. Hindi kaya. Hindi kaya. Kasi baba pa lang, pagkaputukan, baba. Ilang operasyon ng mga military operasyon, hindi kami na kuwan doon. Paalis. Nandun na si Oris. Sa loob. Umabot nga 3 years doon. Na, kuwan, hindi talaga kayo matibag doon. Hindi. Ano ba? Kasi layo. Doon Teka nga kami muna. nagabase sa Bangko-bangko. bangko-bangko. Doon eh. Paano ba? Ikwento mo nga yung depensa nyo? Ang depensa kasi namin, may mga territorial unit namin, mga front na nandyan sa baba. Ang utos yan, dapat pag may pumasok, titirahin na nila para hindi makapasok sa loob. May buffer, 3 layer ata yan. 3 layer yun. May dito, may sa Sapanta, may ulig kasi may mga tropa namin may sa likuran, Lasikam. Ganon. Magkadikit lang pala sila si Cam tsaka si Sapanta? Oo, pag sa Poli, malayo-layo na pero yun talaga ang daanan ng mga tropa. May tropa din sa Pantukan. May mga kasamaan sa Pantukan, may kasamaan din sa ganon ang aming depensa. Kaya pala talaga hindi matibag basta-basta yon yung... May operasyon nga, pumasok sa Pantukan. Kasi doon sa likuran, dapat yan dumaan sa amin. May namin kasamahan doon sa Tukan. Kung may papasok Lasikam, pag sa Lasam, ilang banatan sa Lasikam yun nangyari. Pero nun may sa kuan. Hanggang parang iwan ko lang, sabi ni Oris, bilisan natin ang pagtrabaho sa ganito kasi may plano ang nasyonal nga mayroong idagdag nga platoon company batalyon dito sa area natin. Kita sa atin ang focus military operation ay FMO sa atin. Kaya bilisan natin to. Kasi ilang mga banata, ilang mga team ng mga hindi sila Pero ikaw noon, hindi ka napapalaban doon dahil RSDG ka? Hindi. Ano ka, yung mga milisyang bayan lang yung ano?
Oo. Di yung mga territory, yung mga front, Oo. mga team. Doon lang sa patuloy yung mga pagka namin. Pag prepare. Mm. Tuloy. Nag-training pa nga kami doon ng casual sa mga kasamahan namin kasi bagong tayo yung RCDG. Mm. Hindi namin pinansin yung mga nagpalipad ng kanyon. Kami doon sa layo yan hindi na maabot ng kanyon. Oo, ano yan, Oo. 15 kilometers o 11 lang yung ano niyan eh. Kaya, Di patuloy kami doon nag-training sa RSDG, dalawang RSDG. Kasi yung training, preparasyon yun sa sabi ni Oris, may pababa yung mga tropa. Ganun. Pag next nga operasyon yan, sabi niya, ewan ko, malaki lang yung cover niya sa mga impormasyon, posible may mga connection yan sa kuan. Alam niya ang plano ng militar. National, alam niya. Matutuo talaga. Sabi niya, pag lumampas tayo ni ini na mga time frame, hindi na natin kasi may malaking operasyon talaga mangyari. Di, bilisan. Ang September ata yun ang time frame namin. September, anong year na to? September 2011. 11. Mm. Sabi niya, September. Alerto ata yan eh. Kasi martial anniversary martial. Sabi niya, sige, doon tayo sa October 3. Hindi na natin yan palagpasin. Kasi pagkatapusan ng October, may mga darating na mga tropa na madisturbo na tayo. Mm. October 3. Dibilis kami, labas. Dalawa kami ni Idroy, lumabas kasi wala nang operasyon. Labas kami sa Panta. Papunta kaming taga nito. Nag-command recon. Ganun. Si Edroy nun, ano siya? Siya ang sa 16. Secretary. Mm. Secretary. Di kami dalawa. Mm. Pero ako RSDG kay siyempre kami ang direct assault group ang RSDG sa akin talaga. Yung taga nito. Yung reaction ng kami ang harap o yung mga kami ang talaga pumasok frontal. Kaya, yung recon muna. Gusto kong maano kung ano naman yung naging Pag recon namin, ano naman yung kasi mga hindi decision ako, niyo doon? ang dami kasi tao diyan yan eh. Hindi Hindi kayo mahalata. Oh. hindi, pumasok ko doon. Pero hindi ako makapasok kasi may mga security. Doon lang sa mga kilid-gilid, mga kantin nila, gano'n. So, yung nakamotor, o kaya naglakad, noon. Kasi may mga informant kami na mga manggagawa. Ganun. Mga So, dita pang sa loob, hindi kami makapasok pero yung mga kuha kami ng impormasyon kasi may mga manggagawa. Ano ba mission nun? Yung mga equipment lang o pati yung mga lahat ng facilities? Lahat ng mga, lahat talaga, equipment at saka yung mga struktura at itspal, yung mga malalaking mga power supply, yun talagang mga target namin. Billion to. Billion At yung saka halaga. yung barge, at saka yung tangki, yung nakuha namin yan lahat, mga datos. Yung kumansri ko namin, ang priority lang talaga ng kumansri ko namin, paano o saan magdanang pag-approach. Ganon talaga. Kasi may mga data na sila eh. Ganon. Di mga 5 araw ata yun. At May saka SKA. yung May SKA, may KAFGO sila eh. SKA, may RNG ata yun sa yung sa boundary ng may kabase RNG. SKA, may kanang yung QRF, quick reaction nga mga matataas nga baril. Si Kernel nang yung nagdala. Ganon. Pero alam namin
saan siya nakakawan. Yung mga opisyal. Ito talagang kinokontrol namin. Pag makontrol namin, kontrol lahat ng mga tao. Official, mga Yung mga sa admin. admin. Yung mga tataas na mga opisyal. At saka yung hipis ng QRF. Kasi yung mga QRF, mga sanggi, yun ang mga kuan. Yun hindi namin underestimate. Kasi malaban talaga yan. Kasi mga malong yung mga, ano mas R4, M14, may M23, M16, ganun, yung mga baril nila. Kaya kami yung napuntal. Ganun ang tapos yun, sila, patungo na sila ang kuhan. Hindi na bumalik sa Panta. Doon na kami sa Tasikam, Katikuyan. Pumasok ni Idre kasi doon ang mga tutuan, kasamahan. Lahat ng kamasamahan. Yan ang nangyari. Doon kami final. Sa Lasikam. Sa Lexicam. Doon sa bukid ng Katikuyan. Sa bundok ng Katikuyan yung prinsa. Kasi doon kami nag-dry run. Doon kami nag-final sa planning, preparasyon, gano'n. Yung kasama na namin yung mga operating namin ng mga kasamahan. Pero, may natira yun doon sa Panta. Mga 2 platoon yun natira. Internal security ni Kauris at saka sa kanyang asawa. Mayroon yung mga regional yung mga regional na mga personalidad nandito kasi sa amin doon sa Panta nakabase. Ganon ang mga kuan. Kasama namin yung pag-transport ng mga kuan doon sa bukid. Paghatid ng mga supply, mga bomba, yung mga masa dyan. Sige nga, ikwento nga. Kasi kasami na interview ko eh. Kasi Dato Sami. Kasama yan. Ikwento mo nga yung Ganun lang yun. Pinapakilos namin yun ng mga kuan. Pero hindi ka nang yung voluntary. Biligyan namin. Para lang matuloy yung mga paghatid ng mga kuan. Kasi ano ba yung main na ano nyon? Bomba? Anong mga ano nyo nun? Paano nyo? Yung mga bomba nang ginagamit namin, dilamita ata yan eh. Siyempre napakadami ito. Dami. Kinuntinir ata yan eh. At saka yung isang container, 50 metros ata yan ang Fordix. 50 metros na nilagay namin sa ilalim. Tapos kuan yung dulo nandiyan sa kuan labas ng container para yung dikitan ng blasting cap. Para sandali nga. Ikwento mo nga gaano kalalaki yung ano nun? Container. Kasi grabe kayo mag ano dito, mag-landmine, ang lalaki. Di container nga tayo kasi yung mga malalaki ata yun, yung Titspal, yung pundasyon Titspal. Hindi yan yung Hindi yan maliitan na ano. nilagyan ng